Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Rafael at matagal ko nang pinipilit kalimutan ang nangyari sa amin sa Barangay San Isidro. Isang tahimik na lugar sa pagitan ng Angat at Norsagaray, Bulacan, kung saan ang mga bahay ay magkakadikit lang. Ang mga bakod ay mababa at ang gabi ay palaging masyadong mahaba. Hindi ito katang-isip, Boss Pau, at hindi rin ito kwentong pinalabis. Ito ang totoong nangyari sa pamilya namin. Isang pangyayaring dahan-dahang gumapang sa aming bahay, tulad ng amoy ng lumang kahoy na nababasa ng hamog, hanggang sa wala nang natirang espasyong ligtas. Nagsimula ang lahat noong panahong madalas umuulan at laging may pagkawala ng kuryente, Boss Pau. May ate akong si Maribel, masipag, tahimik, at bihirang umuwi ng gabi. Nagtatrabaho siya sa Malolos at tuwing uuwi ay laging may dalang pagod na hindi niya ikinikwento. Isang hapon, dumating ang balitang may nanliligaw na raw sa kanya. Wala sanang masama roon, Boss Pau. Pero mula sa araw na iyon, nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng bahay. Parang may umuupo sa sulok na hindi nakikita, pero ramdam mo. Unang beses kong nakita ang lalaki sa tapat ng aming bahay, sa ilalim ng puno ng mangga na matagal nang tuyo ang ugat. Nakatayo lang siya roon, parang hinihintay ang tamang oras. Walang ngiti, walang kaba. Ang kakaiba pa, Boss Pau, ay wala akong maalalang dumaan siyang naglakad, papasok o palabas ng kalsada. Bigla na lang siyang nandoon, tulad ng anino kapag tanghali. Simula noon ay tuwing 7:00 ng gabi, may tunog ng yapak sa labas. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Sakto lang para mapansin. Lumipas pa ang mga araw at napansin kong laging may marka ng putik sa sahig sa may pintuan. Kahit hindi naman umuulan, ang putik ay maitim at mabigat, parang galing sa matandang bukid. Sa tuwing lilinisin iyon ni nanay, babalik yun kinabukasan. Mas malinaw ang hugis ng yapak, parang mas sinasadya. Kapag gabi naman ay may amoy ng kandilang bagong patay, kahit wala naman kaming kandila sa bahay. Si Ate, Boss Pau, na dati ay mahimbing matulog, ay nagsimulang magising ng 3:00 ng madaling araw. Tahimik siyang bumabangon at uupo sa dulo ng kama, nakatitig sa dingding. Hindi siya umiiyak, Boss Pau, hindi rin nagsasalita. Parang may pinakikinggan lang. Sa mga oras na iyon, ang mga aso sa kapitbahay ay sabay-sabay natatahol. Tapos biglang titigil, na parang may dumaan na ayaw nilang pansinin. Isang gabi, Boss Pau, nawala na naman ng kuryente. Ang buong barangay ay nilamon ng dilim. Sa labas ay may naririnig akong mahihinang hakbang na paikot-ikot sa aming bakuran. Hindi ito tulad ng dati. Mas mabigat iyon at mas malapit. Parang may hinahaplos ang mga yero ng bubong, isa-isa. Sa loob ng bahay ay biglang bumigat ang hangin at ang mga kurtina ay gumalaw kahit sarado ang mga bintana. Kinabukasan, Boss Pau, napansin naming may mga tuyong dahon ng balete sa may kusina. Wala namang balete malapit sa amin. Ang pinakamalapit ay nasa gilid ng ilog Angat. Mahigit
1 kilometro ang layo. Nang tanungin si ate kung saan nanggaling ang mga dahon, hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa labas, sa direksyon ng puno ng mangga, na noon ay nagsimulang maglabas ng maliliit na bunga, kahit hindi panahon ng mangga. Habang tumatagal, Buspaw, dumarami ang mga palatandaan. May mga marka sa salamin na parang daliri, mahahaba at payat. May mga gabi na ang pinggan ay mag-iingay sa aparador kahit walang gumagalaw. Sa tuwing may darating na bisita, parang may humaharang sa kanila sa pintuan. Isang pakiramdam na ayaw silang papasukin. Unti-unti ay umiwas ang mga kapitbahay. May bulong-bulungan na may sumusunod daw kay ate. Isang linggo ng hapon, Buspaw, nagpasya si nanay na dalhin si ate sa simbahan sa Plaridel. Habang naglalakad kami, ay ramdam kong may nakasunod. Hindi ko siya nakikita, pero alam kong nandoon siya. Sa gilid ng mata ko ay may aninong humahaba sa lupa kahit nakatirik ang araw. Pagdating sa simbahan, Buspaw, biglang sumikip ang dibdib ko at ang mga kandila sa altar ay sabay-sabay na kumurap na parang hinihipan ng hangin na hindi namin naramdaman. Pag-uwi namin, may bagong hukay sa likod ng bahay, sa tabi ng lumang Poso Negro. Hindi iyon gawa ng hayop. Malinis ang gilid, parang sinadya. Sa ilalim ng lupa ay may nakabaong piraso ng tela, pulang panyo na may bordang bulaklak. Nakilala ko iyon, Buspaw. Pag-aari iyon ni ate. Matagal na niyang nawawala. Mula noon ay hindi na siya umalis ng bahay. Dumating ang gabing pinakamatagal. Umuulan ng malakas yun, Buspaw, at ang hangin ay umiiyak sa pagitan ng mga puno. Bandang 12:00, may kumatok sa pinto. 3 beses yun. Pantay ang pagitan. Walang boses. Walang anino sa ilalim ng pintuan. Sa bawat katok ay may kumikirot sa sentido ko. Nang tumigil ang katok, Buspaw, ay may narinig kaming pag-ikot sa bahay, kasabay ng pagkaluskos ng lupa. Parang may hinihila. Sa madaling araw, natagpuan namin si ate sa sala, nakaupo sa sahig, basa ang buhok at may bakas ng putik sa mga paa. Ang putik ay kapareho ng mga yapak sa pintuan, maitim at mabigat. Sa palibot niya, may mga dahon ng balete at mga hibla ng lumang lubid. Ang orasan sa dingding ay tumigil sa 3:00. Mula noon, hindi na bumalik sa ayos ang bahay. Nagpasya kaming lumipat sa San Jose del Monte, Buspaw. Iniwan ang lumang bahay at ang puno ng mangga na biglang natuyo. Pero ang sumusunod ay hindi nawala. Sa bagong lugar ay may mga gabing may tunog ng yapak sa labas ng bintana. May mga umagang may putik sa sahig kahit nakatail na ang buong bahay. Si ate ay nananatiling tahimik at tuwing 3:00, gigising siya at nakatingin sa isang sulok na hindi ko makita. Hanggang ngayon, Buspaw, kapag umuulan at nawawala ang kuryente, naaamoy ko ang kandilang bagong patay. Sa bawat bahay na nilipatan namin, may isang lugar na laging malamig, kahit tag-init. Doon ko nararamdaman ang presensya niya, ang manliligaw ni ate, na hindi kailanman nagpakilala, hindi kailanman umalis, at hindi kailanman tumanggap ng pagtanggi.
Mga ka-horror ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na ka-horror. Maraming salamat!